Ito nga pala ang tinatawag na pirana. Isang uri nga pala to ng isda na napaka-aggressive. Nagtataglay nga pala to ng napakatibay at napakatalas ng ngipin. Makikita nyo nga pala ang isang catfish na madaling naputol ang kanyang katawan. Sa talas nga pala ng kanilang ngipin, kayang-kaya nilang kainin ang karne ng manok. Dito nga pala sa Pilipinas ay meron tayong batas na bawal magbenta ng ganitong klaseng mga isda. May nakita nga pala akong arwana na mistulang nagwawala. Pero mukhang nagkamali ata ako sa aking hinala. Mukhang dinapuan kasi to ng ammonia spike. Isang sintomas nga pala yun ng isda na maaaring ikamatay. Dahil tayo nga pala isang fish keeper, naawa ako sa ganitong kalagayan. Sana nga makasurvive ang arwanang to at tumagal pa ang kanyang buhay. Napaka-aggressive nga pala ng ganitong klaseng isda. Ito nga pala ang tinatawag na tiana o mas kilala natin sa tawag na snakehead. Sila nga pala ay naninirahan sa freshwater o sa mga sapa. Paborito nga pala nilang kainin ng mga superworm. Meron nga pala silang 50 iba't ibang species. Napakadali din pala nilang magpadami. Kung kayo nga pala ang tatanungin, mag-aalaga din ba kayo ng ganitong klaseng isda? Sino ba naman ang hindi ma-inlove kung ganitong klaseng isda ang makikita mo? Karamihan nga pala itong tinatawag na siponyo. Isang uri nga pala sila ng goldfish na tinatawag na rancho. Sa lahat nga pala ng uri ng isda, ito nga pala ang isa sa pinakamaamo. Mag-aalaga din ba kayo ng ganitong klaseng isda? Ang mga Oscar fish pala ay isang uri ng cichlid. Monster fish na nga pala silang tinuturing dahil sa kanilang napakabilis na paglaki. Sila nga pala ay nagmula pa sa South America at naninirahan sila sa freshwater. Nakadepende naman ang babaeng Oscar kung gaano kadami ang iitlog nito, depende sa kanyang laki. 2 hanggang 3 araw nang manahantay ang itlog nito bago silang maging fry. Kung hindi naman ako nagkakamali, isa nga pala ito sa pinaka-rare na Oscar fish. Ito nga pala ang tinatawag na super red chili. Maganda talaga alagaan ang Oscar fish dahil sa kanilang kulay. Hindi lang pwede isama dito ang maliliit na isda dahil ito ay kanilang kakainin. Sa una nga palang tingin sa isda na to ay mapagkakamalan mo siyang fairy. Nahawig din pala siya kay Tweety Bird. Ito nga pala ang tinatawag na Danio Slayer. Hindi nga pala normal ang ganitong klaseng isda. Genetic deformities nga pala ang tawag dito. Nakukuha nga pala ito kapag nagko-crossbreed o maagang hinaharvest sa mga itlog. Ang tawag nga pala sa kanila ay isang axolotl. Isa nga pala silang uri ng amphibian o mas kilala nating salamander. Katulad nga pala ng butiki, meron silang mga kamay at mga paa. Sila nga pala ay nagmula pa sa Mexico at naninirahan sa mga lawa. May iba't ibang kulay nga din pala sila na napakagandang tingnan. Kumakain naman sila ng uod, maliliit na isda at mga insekto. At dahil fish keeper nga pala tayo, meron din tayong alagang axolotl. Siya nga pala si David at nabibilang siya sa mga black melanoid. Medyo social nga pala tong ating kaibigan dahil ang pinapakain natin sa kanya ay karne. Ayaw niya kasi kumain ng uod minsan dahil siya ay natatakot. Char! Napaka-cute nga pala ng ganitong klaseng isda. Ito nga pala guys ang tinatawag na pufferfish. Bigla nga pala silang lumulobo kapag ginahawakan. Ito nga pala ay panlaban sa mga predator. Nagbimistulan nga pala silang malaki para hindi sila makain. Saludo nga pala ako sa nakahuli sa kanila dahil binabalik sila sa dagat. Makikita nga pala sa video na napakabilis nila maglagay ng hangin sa kanilang tiyan. Gusto nyo rin bang mag-alaga ng ganitong klaseng isda? Nandito na naman pala tayo sa mga kaibigan natin taga ibang bansa. Nung nakaraan nating video ay nakakita sila ng beta sa bukid. Ngayon naman guys, nakakita sila ng mga gapi. 2 klase nga pala ng gapi ang kanilang nakuha. Yung 3 nga pala sa kanila ay Pidort at ang isa ay YKC. Makikita naman sa kanilang lagayan na napakarami na nilang nakuha. Bibilib ka naman dito sa ating mga kaibigan dahil meron din sila nakuha ang full gold na ribbon. Sa mga kapwa fish keeper ko nga dyan, anong masasabi nyo sa ating video? Mukhang pinagluloko na kasi tayo ng ating mga kaibigan sa ibang bansa. Char! Ito naman ang tinatawag na Asian lipfish. Nakakaaliw nga pala silang panoorin kung paano maghunting ng isda. Iniisip nga pala ng kanyang kakainin na siya nga pala isang uri ng dahon. Kaya naman walang kaalam-alam ng isda na to na siya na pala ang target. Ganito nga lang din pala lumangoy ang mga lipfish. Nakakaaliw nga pala silang panoorin pero napakadelikado. Sa bilis kasi ng kilos ng isda na to, hindi mo mapapansin na nasa tiyan ka na nito. Ganito nga pala guys ang pinapangarap mong lagay ng ating mga gapi. Nakakuha na naman tayo ng idea sa ating kapwa fish keeper sa ibang bansa. Napakasolid nga pala ng full gold niya na ribbon. Buhay na buhay nga pala ang kulay nito lalo na kapag merong water plant. Sana nga sa darating na panahon ay makapag-set up din tayo ng ganito kaganda. Ito nga pala guys ang tinatawag na Blue Dragon Sea Slug. Napaka-cute nga pala nito na parang Pokemon. Isa nga pala tong sea creature na palutang-lutang lang sa karagatan. Pag nakakita kayo ng ganito, huwag niyong tatangkaing hawakan. Meron kasi tong venom na maaaring makalason sa ating katawan. Mag-aalaga sana ako nito, ang kaso lang ito pala ay delikado. Sa una nga palang tingin, ito nga pala ay mistulang hinog na mangga. Mali nga palang inaakala natin dahil ito ay isang pufferfish. Nahawig nga rin pala to kay Pikachu. Medyo nakakatakot lang dahil mukhang maglalabas ito ng malakas na kuryente. Char! Albino siguro to kaya ganito ang kanyang kulay. Nahawig din pala siya sa kalabasa na pwede natin igulay. Ganito pala ang ginagawang pag-groom sa ibang bansa. Ginagamitan nga pala ito ng bait para magpantay-pantay ang kanilang fin. Sinasali kasi nila to sa mga show ng mga beta. Hindi ko lang alam kung legal ba ang ganitong gawain pagdating sa Pilipinas. Napakaganda nga pala ng outcome nito dahil napakaganda na ng isda. Napakasolid na nga pala ng kanyang dorsal fin at kanyang anal fin. Parang pamaypay na nga rin pala ang kanyang buntot. Sa pagkakataong to, marami nang ibubugong fry itong arwana. Siguradong tiba-tiba nga ang nag-aalaga sa kanya. May kamahalan kasi ang bawat isa sa kanila. Habang itong kakaibang isda naman ay parang abrilata. Pag nakagat ka siguro nito, siguradong durog
ang kamay mo. Eto nga pala ang tinatawag na mantis shrimp. May pambihirang abilidad nga pala to na hindi kayo maniniwala. Siya nga pala ang may hawak na record na pinakamabilis sumuntok sa buong Animal Kingdom. Nababasag niya nga din pala ang shell ng crab sa lakas nito. Kayang-kaya din pala nitong bumasag ng kabibe. Maririnig nyo nga sa video kung gaano siya kalakas. Pati nga itong red claw ay walang kalaban-laban sa kanya. Sila nga pala guys ang pinakamaliit at pinakakit na isda sa ilalim ng dagat. Ito nga pala ang tinatawag na lamsucker fish. Hindi man sila ganun kagaling lumangoy pero binihiyaan sila ng suction cup sa kanilang tiyan. Sila nga pala ay matatagpuan sa malalamig na tubig. Katulad na lang ng North Atlantic Ocean at North Pacific Ocean. Sa unang tingin nga pala sa kanila ay mukha silang Pokemon. Ginagamit nga pala sila sa salmon farm. Kinakain kasi nila ang mga kuto katulad na lang ng sea lice. At dahil nga dito nakokontrol nila ang pagdami ng mga peste. Kung kayo nga ang tatanungin, mag-aalaga din ba kayo ng ganitong klaseng isda? Bukod sa napaka-cute na, napaka-useful pa. Ito nga pala, hindi ka panipaniwala. Ang lalaking seahorse kasi ang nagbibigay ng birth sa kanyang mga anak. Sila nga pala ay merong kakaibang reproductive system. Tinatransfer nga pala ng babaeng seahorse ang kanyang mga itlog sa lalaki. Sa pouch naman ng lalaking seahorse, may incubate at mapafertilize ang itlog nito. Umaabot naman sa 1,000 to 2,000 ang kanilang mga babies. Kung mahilig nga pala kayo sa beta, tsaka mamamangha kayo. Ito nga pala ang tinatawag na FCCP o Fancy Copper Placat Beta. Isa nga pala ito sa pinapangarap kong alagaan. Sana nga ay makapag-breed din tayo nito balang araw. Ito naman guys ang tinatawag na Hellboy Startail. Matagal na nga pala ako naghahanap dito sa TikTok pero wala tayong makita. Sobra naman akong humanga sa kulay ng beta na to. Candy Gold Rainbow nga pala ang tawag sa kanya. Hindi pa nga tayo nakakakita nito sa personal. Medyo kakaiba nga rin pala ang kulay itim na to. Ito naman guys ang tinatawag na Black Stardust. Nahawig din pala siya sa nebula na strain. Mukha nga pala siyang galaxy kung inyong pagmamasdan. Ito naman guys ang tinatawag na Black Yellow Panther Gold. Itsura pa nga lang nito ay mukhang mamahalin na. Balang araw nga ay magkakaroon din ako ng mga ganitong klaseng isda. So paano guys, hanggang dito na lang. Paalam! May kakaiba nga pala tayong isda na nakita. Wala na kasi itong tiyan pero patuloy pa rin na gumagalaw. Hindi ko nga alam kung anong uri ng isda ito pero saludo ako sa kanya. Sa kabila kasi ng kalagayan nito ay patuloy pa rin siya nabubuhay. Mapapaisip ka na lang talaga sa mundo dahil merong ganitong mga nilalang. Nakakabilib din talaga ang mga bagay-bagay na nilikha ng Panginoon.